Ano ang gagawin mo kapag ang inaasahan mo, ang gustong-gusto mong mangyari ay hindi nangyari? Asang-asa ka na ito yung mangyayari pero hindi yun yung pinangyari. Meron ka bang ganung experience? Ako kasi meron eh. Noong Saturday, story time tayo. Noong Saturday, pagising ko pa lang, hindi na okay talaga yung pakiramdam ko. Like, yung bigat ng katawan ko. Siguro naranasan nyo yung hihiga kayo, tapos babangon, hihiga, babangon. Pero ako kasi, yung pakiramdam ko, parang iba talaga. Siguro kasi may pinanggalingan yung pagod. Yung mga bata, nagkaroon sila ng sinat, ganyan. So, may puyat, may pagod yung katawan. Nagkaroon pa ako, ganyan. So, hindi talaga nagmamatch yung pakiramdam ko dun sa gagawin ko. Baker po ako. So, may mga commitment po ako na kailangan kong kumbaga, may mga orders sa akin na kailangan kong i-bake. Inabot na ako dun Saturday. So, yung Saturday na yon ay kailangan matapos ko na yung pagbe-bake ko. Kasi nga, Sunday, may mga nag-order sa akin. At ang nangyari, hindi umakma yung sitwasyon dun sa gusto kong mangyari. Paano nangyari yun? Okay, so, bago ako mag-start mag-bake, kasi, parang Saturday na talaga to last day na kailangan matapos ko na lahat. Sa isip-isip ko, ang dami kong i-bake, so, kailangan mabilis yung pagtrabaho ko. So, sabi ko, sa isip ko lang, hindi ko na siya i-bake sa electric oven ko kasi baka mas matagalan ako. Pero ang haba pa, kung tutusin, mahaba pa talaga yung time. Parang something like na nag-ano lang ako. Hindi ko mahagihap kung may tipid factor ba ako. Pero basta yung nasa isip ko, kailangan maging mabilis. Sige, kasi yung isa kong oven, yung isa naming oven is malaki siya, yung pang tinapay talaga na ilang trays yung laman. So, ilang salang lang siya. So, habang sinasalang, masaya kami ni Fer, nag-usap kami, ganyan-ganyan, kwento-kwento. Tapos, pinapacheck niya naman sa akin kasi ako magsasabi kung okay na yung binibake. So, okay na siya. So, mag-approve ako na okay na. Tapos, fast forward, nung gabi na, para alam mo yung feeling ko na, siguro nararanasan nyo yung may, parang maliit na boss na nagsasabing, i-check mo. Ano? So, di ba, nag-decide na ako, at nakita ko naman na okay naman na yung banana, kahit ganyan yung tsura niya, nung tanghali. Pagka-check ko nung gabi na, shoot ng toothpick, yung ganyan. Tapos, pagka-poke ko ng, shucks, hilaw ang gitna. Ang nangyari kasi, ang ginagamit ko talaga pag bibake ng mga cake, banana cakes, ganyan, kadalasan, lalo na pag malaki, ay sa oven. Electric oven ko siya, binibake. Marami man yan or konti. Kasi nga, sa pag electric oven ang ginamit ko, ang temperature na kailangan niya is 180 degrees for bibake mo siya ng 40 minutes. So, kahit hindi mo na yan i-check, kasi ganyan, accurate na kasi yung temperature niya. So, hindi na sa akin mahirap yon. Pero that time, mas pinili ko yung gas oven. Na ang nangyari, hindi nag-match ang kanyang temperature na kailangan doon sa baking time ng i-bake kong banana cake. Kaya, hindi nangyari yung dapat na mangyari. So, na-underbake siya. Hilaw siya sa gitna. So, sa isip-isip ko lang, Lord, kasi ano na to, 7:30 or 8 na, Lord, kailangan ko tong i-rescue, ganyan, kailangan kong maayos to. So, nag-try ako ng 11 pieces, ganyan, sinalang ko, tapos, pag-check ko, ganun pa din, tapos, salang ko ulit, hanggang sa nakapang-apat na ako ng salang, ganyan. Tapos, ang nangyari, yung pang-apat na, sunog na siya. Hindi ko na aagaw pa. Hindi ko na pwedeng ipilit pa yung gusto ko. Okay? Hindi ko na pwedeng gawin yung nasa isip ko na pagre-resolve ba dun sa banana cake.
na feeling ko kaya kong ayusin pa. Pero in my heart, nagpipray ako, Lord, tulungan mo kasi nakakahiya sa mga client ko. Baka, kasi nakakahiya talaga na isipin mo, Saturday last minute na lang ako mag-i-inform sa kanila na wala pala. Kasi nga, iniisip ko na kaya naman talaga, kaso nga lang yung way ko, 'di ba? Yung way ko is hindi nag-match doon sa dapat lang gagawin. So hanggang sa umupo na lang ako, I surrender. Sabi ko, sige na nga Lord, wala na akong magagawa. Okay na po 'yan. Nung mga ilang seconds siguro or 1 minute, ganyan, nangihinayang ako sa effort ko, sa time, sa pera, tapos sa kuryente, lahat na. Basta ang dami kong iniisip na sayang, ganyan. Tapos nag-flashback sa akin yung devotion ko that day. Ano yung devotion ko? Na kay Job pala ako. Tapos na-remember ko si Job yung nangyari sa kanyang buhay na ang daming nawala sa kanya. Pero pinili niyang mag-trust in the Lord. Sabi ko, Lord, ang buti mo talaga. So, dumating sila, Fern, alaman na ni Nonoy, tas ni Ring, ganyan. Tapos sila nangihinayang sila, sayang to, baka pwede pa. Sabi ko, hindi na siya pwede pang gawan pa ng paraan. Kasi, ito na yung mangyayari. Tapos, pag ipilit ko pa yan, hindi na may standard po kasi ako ng pag ipinilit ko yan na i-go, hindi na yun yung banana cake ko. Mag-iiba talaga. Tapos, imagine niyo ganito kadaming tao ang may magsasabi na bakit nag-iba na siya. So, ayoko mangyari yun. So, doon ako, hinanap ko yung standard ko doon sa banana cake ko. Kasi hanggat maaari talaga, pinagpipray ko kay Lord na walang magbabago doon sa banana cake ko. Kasi yun yung trademark ko eh. Parang, pag banana cake, ito yun, kay Ate Jackie. Alam mo yung ganong pa-heart. So, I pray in the Lord, I surrendered everything. Ang galing ng Lord kasi niready niya yung heart ko. Pinaalala niya sa akin yung devotion ko on that day. At naging mabilis sa akin yung pagtanggap. Kaya naging mabilis din sa akin yung isip ng ang next kong dapat gawin. So, pinaisip sa akin ng Lord, i-chat mo na tong mga client mo, ganyan-ganyan, explain ko sa kanila. At salamat naman kasi ang mabait talaga nila, naintindihan nila yon. Tapos in-explain ko din the sumunod na araw, ng Sunday na ito nga po yung nangyari. Tapos minove naman yung schedule. So minsan, na-realize ko, ngayon nasa time na to, na-realize ko, minsan sa buhay natin parang expectations versus reality. Paano nga pala kapag hindi nag-match ang gusto mo dun sa mangyayari? Katulad halimbawa, kasi may mga bagay tayo na gustong gawin pero hindi nagma-match. Paano pag hindi nag-match yung temperature? Dun sa banana cake lang yun. Hindi nag-match ang temperature kaya ito ang nangyari. Ganun talaga tayo minsan. May mga expectations tayo na hindi nagma-match dun sa gusto nating mangyari. Kaya, ang mabuting gawin, magtiwala kay Lord. Iiwan sa paanan ng Diyos yung mga nangyayari. Kasi katulad ko, effort na effort ako, lahat ginawa ko na, pero hindi ko na kayang solusyonan yung nangyari na. So, pinagkatiwala ko kay Lord. Sinuko ko yung discouragement ko, yung hinayang ko, pera, sa oras, ganyan. Tapos, pinili kong maging masaya by faith. Tapos nag-provide naman si Lord ng mga kakasama ko during that night. Yung habang kumakain kami, nagtatawanan kami. Tapos, nakita ko pa yung isang way din. Walang masasayang dito, sabi ko sa bread na to. Kinat ko into pieces, ganyan. And then the following morning, nung Sunday nga, dinistribute namin yun. So, maybe, may iba din tayo talagang expectations versus reality sa buhay natin. Pero, iba yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Sa panahon na hindi natin kaya, isuko natin yung kay Lord. Accept, tanggapin natin na ito na yung nangyari at mag-move forward na tayo. Okay, yun yung natutunan ko. Okay, yun yung natutunan ko. Ang laki ng natutunan ko dun sa banana cake. Na mag-trust in the Lord. Na ipagkatiwala, no? Kasi pilit natin binabago pero hindi nga natin kaya. Pilit natin parang nire-revive, nire-rescue. Lahat gagawin natin para maging maayos. Pero may sitwasyon talaga na hinahayaan ng Diyos na yung lakas at effort natin hindi sapat para maayos yon.
sino lang makakapagbigay sa atin ng kaayusan. Si Lord lang yun. Okay? So, God bless everyone. I hope na may natutunan tayo. You can share this video to your friends, ganyan, na maaring may nakakaranas din ng ganito. Yung parang bang expectations versus reality. Yung parang bang hindi nagmamatch ang temperature doon sa gusto mong mangyari. God bless you. Mahal tayo ng ating Panginoon. Bye!